Paglabas ni Alexandra ay naabutan niya si Garrett sa hallway. Nakapamulsa ito at ang mukhang irita. Nakabusangot ang mukha at hindi maipinta. Kumunot ang kanyang noo. Hindi naman siya nagtagal masyado para mabagot ito. "Are you done?" Tanong ito nang makita siya. Marahan siyang tumango. "Come on, let's go." Hawak niya sa isang kamay ang ibinigay ng mga gamot ng nurse. Kinuha yun ni Garrett at saka hinawakan ng kanyang kamay para hilahin paalis. "Wait, hindi ba tayo magpapaalam kay Pablo?" Napaka-weird bigla ng lalaki. Mas lalong bumilis ang paglalakad ni Garrett. Nagmamadali ba ito? Biglang umasim ang kanyang sikmura nang maalala na kanina ay tumatawag si Natalie. Siguro'y tumawag na naman ito at hinahanap ang lalaki. Dahilan para kaladkarin na siya paalis ni Garrett. Malapit na sila sa receptionist. Nang malingunan niya ang opisina ni Pablo, lumabas ang lalaki. Natanaw silang paalis. "Alexandra!" sigaw nito. She doesn't want to be rude. Tumigil siya sa paglalakad dahilan para mapilitan si Garrett na matigilan din. Sinubukan niyang bawiin ang kamay sa lalaki pero hindi nito yun binitawan. "We're already leaving. Nasa akin na rin ang mga derma products na kailangan ko," imporman niya sa lalaki. Nakalapit na si Pablo sa kanila. Malaki ang pagkakangisi. "Sure, you can just come back here for another check-up and other stuff," saad nito. Kumunot ang kanyang noo nang makitang pilyon nitong ngiti. Hindi siya sanay na makitang ganitong pagkakangiti ng lalaki. "Sige, we have to go." Tinignan niya si Garrett at napansin ang madilim nitong anyo. Gumagalaw pang panga nito dahil sa inis. "Let's go." Hindi ito nagsalita, ngunit muli na naman siya nitong hinila. Ilang hakbang lang ay narinig niyang muling nagsalita si Pablo. "Don't forget about what I said, Alexandra," sigaw nito. This time, she wasn't able to turn her face again. Malalaki ang hakbang ni Garrett at hindi na siya binigyan ng pagkakataon na malingunan ang lalaki. Nang makalabas ng klinik, hindi pa rin ito binitawan ng kanyang kamay. "Don't take him seriously. He's just messing around," malamig nitong sabi. Kumunot ang kanyang noo. Wala naman talagang ibinilin si Pablo sa kanya na partikular sa kanyang sugat. Pero dahil sa sinabi ni Garrett, naisip niya na kaagad yung planong pagpursigi sa kanya ng kaibigan nito. Pero kilala niya si Pablo, imposibleng magustuhan siya nito. "I know," sagot niya. Alam naman niyang binibiro lamang siya ni Pablo at hindi naman siya baliw para patulan to kung sakaling seryosohin niya ni Pablo. He's Garrett's friend. Ayaw niya magkaroon ng kahit na anong koneksyon kay Garrett kapag maghiwalay na sila. "Where would you go next?" Kaswal na tanong nito nang pagbuksan siya ng pinto. Naroon pa rin ang driver at naghihintay sa kanila. Pagkatapos itong pagkaladkad sa kanya, palabas ng klinik ay parang may oras pa tong samahan siya sa susunod niyang pupuntahan. Mapait siyang natawa sa sarili. "Akala ko ba gustong-gusto mo nang puntahan si Natalie?" She gritted her teeth. Pumasok siya sa sakyan. Sinara ni Garrett ang pinto at umikot to para sumakay na rin. Pagkapasok ni Garrett ay huminga siya ng malalim. "I was planning to visit the old man and your mom." Hindi niya pa nasasabi kay Claudine ang tungkol sa plano nilang paghihiwalay. Alam niyang hindi na rin ipinipilit ni Garrett sa mommy nitong bagay na yon, dahilan para mantalang pagproseso ng divorce papers. Siguro iniisip nitong baka tutotohanin ng babaeng itakwil na lamang ito kapag ipilit ang diborsyo. Naalala niyang nangyari sa ospital. Claudine was furiously mad. Ayaw nito kay Natalie. Pero anong magagawa nito? Garrett's in love with that woman. At isa pa, hindi naman talaga siya mahal ni Garrett. O minahal nito, peke lamang ang kanilang kasal. Nagkasundo sila na maaring ipawalang bisa ang kasal anumang oras na gustuhin na nila. Pwede niyang ipaliwanag kay Claudine at Senyor Melandro para kahit paano'y gumaan ng kanyang loob. "Why would you visit them? Kagagaling lang natin sa klinik. Hindi ka ba magpapahinga?" Malamig na naman itong tanong, umiling siya. Hindi pa naman siya pagod at mas mabuti na ngayon niya ito gawin dahil wala rin naman siyang ibang gagawin sa bahay ni Garrett. "Are you free for an hour?" she asked hopefully. "Pwede mo akong samahan na kausapin si Lolo Melandro para madali natin silang makumbinsi." Natahimik ito. Nakita niya mabilis na pagbabago ng emosyon sa mga mata ni Garrett. Kanina ay naiirita lamang ito, ngayon ay hindi na maikakailang galit sa mga mata nito. "Fine," nag-iwas ng tingin ng lalaki. Humarap sa driver. "To the old man house," malamig nitong utos. Tumalim ang driver, pinatakbo nitong sasakyan at muli na naman silang nabalot ng katahimikan. The atmosphere feels awkward.
Ibinaling niyang tingin sa salamin ng bintana at pinagmasdan ng mga gusaling dinaraanan. Kung papayag si Senyor Milandro at Claudine sa pakiusap nila, maaring mamayang hapon mismo pupunta sila sa civil affairs. But today's Saturday, baka walang mag-accommodate sa kanila? Napatulala siya sa salamin na makitang refleksyon ni Gareth. Nakatingin ito sa harap, diretso ang tingin at mukhang malalim ang iniisip. Kahit hindi na niya lingunin ng lalaki, nakikita niyang malinaw ang mukha nito. Hanggang ngayon ay napakagwapo pa rin ito. Halos walang kapintasan sa panlabas na anyo. He would even pass as a model. Nakita niya sa refleksyon ng paggalaw nito. Kinapalit ang cellphone sa suot na pants at nilabas yon. Nakita niya may tumatawag na naman. He answered it. Gareth, Natalie exclaimed. Hindi niya alam kung malakas lang talaga ang kanyang pandinig o malakas lamang ang volume ng cellphone nito. Why don't you answer my call? Mahihinihin ngunit pulido nitong sabi. I'm in the car, imporma ni Gareth. Where are you going? Are you driving? Nag-aalala nitong tanong. No, I'm with the driver. Oh, good for you. Where are you? Biglang lumundong kanyang kinaupuan na mapadaan ng sasakyan sa isang humpback. Nauntog ang kanyang noo sa salamin dahil malapit lamang ang kanyang mukha sa pinto. Ah, she groaned. Who's that? Mabilis sa tanong ni Natalie. Who's that, Gareth? Sinapo niyang noo. Pasensya na po, Ma'am Alexandra. May humpback po. Hinging paumanhin ng driver nang masulyapan siya sa rearview mirror. You're with Alexandra? Rinig niya tanong ni Natalie sa kabilang linya. Hindi maitatanggi na narinig niya ang matinding pagkadismaya sa boses nito. Napipilitan siyang ngumiti sa driver. Ayos lang ako, Manong, sagot niya. Hindi niya alam kung gusto niya na ba na alam ni Natalie nandito siya o hindi. Ngunit nalingunin siya ni Gareth na pansin niyang titig na titig ito sa kanya. Hindi na ito sumagot sa tawag. Gareth, pukaw muli ni Natalie sa lalaki. Gareth cleared his throat. Nag-iwas to ng tingin. Yes, she's here with me. Why? Alam niya kung gaano kaayaw sa kanya ni Natalie. Hindi niya rin to gusto. Pero para malaman itong magkasama sila ay baka sugurin na naman siya ng babae. She's tired of all her drama. Tumikim siya. We're planning for the divorce. Sagot niya. Malakas ang kanyang boses at alam niyang narinig yon ni Natalie. Mabilis na lumingon sa kanya si Gareth. Halatang nagulat sa kanyang pagsagot. Is that true? Natalie asked. Gareth, are you going to file the divorce already? Umaasa nitong tanong. Let's talk later. Hindi niya inaasahan na ibababa ni Gareth ang tawag. Pinatay nito ang phone at humarap sa kanya. Madilim ang anyo nito. What's that? Galit nitong tanong. Kumunot ang kanyang noo. What? Why would you answer her that? Nagkasalubong ang kanyang kilay dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Bakit? Ano pa ba dapat ang I didn't tell you to answer her? Pagalit nitong sabi. Nabigla siya sa pagsigaw ni Gareth. Yes, it's a phone etiquette to never answer a call that is not yours, nor a question that is not intended for you. Pero ano pa bang sasabihin ko? Na magkasama kami dahil sinamahan mo ko sa clinic? Ano na lang ang iisipin ni Natalie? Nag-iwas siya ng tingin sa sobrang inis kay Gareth. Hindi na niya nasabi ang kanyang nasa isip dahil mas gusto niyang ignorahin na lamang ito at matapos na. Samantalang mas lalong lumaki ang galit ni Gareth sa kanyang sarili. At kay Alexandra, ang dalawang bagay na yon ay mahirap ipaliwanag. Una, dahil hindi niya alam kung nagagalit ba siya dahil naapektuhan pa rin siya sa mga sinabi ni Pablo o dahil alam niyang totoong marami nang nagbabago kay Alexandra. Pangalawa, bakit yung sasabihin ni Alexandra? They're not filing for a divorce yet. Napapikit siya at irritabling binalingan ng salamin ng sasakyan. Malaki na talagang pinagbago nito. Sinagot niya lamang ang tawag ni Natalie para tignan ko anong magiging reaksyon nito. He's more likely expecting for her to get jealous. Pero ang isigaw nito na nagpaplano na sila sa divorce, hindi niya yun inaasahan. Tahimik silang dalawa sa loob ng sasakyan. Hindi na rin muling kinibo ni Alexandra si Gareth. Kaya nang makarating sila sa mansyon ni Senyor Melandro, ay naisip niyang baka hindi tumuloy si Gareth. Ngunit naunang bumaba ang lalaki, samantalang lumabas ang driver para pagbuksan siya ng pinto. Salamat po, Manong. Aniya, ngumiti ang driver. Sinalubong sila ng isang mayordoma. Bumati to kay Gareth at sa kanya. Where is Lolo? Malamig na tanong ng lalaki. Nasa itaas, Gareth. Nagpapahinga. Nakarating sila sa malaking sala. Wrong timing palang pagpunta nila. Nagpapahingang matanda at hindi niya rin gustong maging abala.
Bago pa siya nakapagtanong ay nakita na niya si Claudine. Galing ito sa kusina at nang makita sila'y kagad nang ngumiti. "Alexandra!" she exclaimed excitedly. Lumapit ang babae at bumeso sa kanya. "I'm already expecting you're coming here. Nagpahanda ako ng pagkain," masaya nitong sabi. Kumunot ang kanyang noo at sinulapan ng tingin si Gareth. Sigurado siyang hindi si Gareth ang nagsabi sa babae na pupunta siya. "How's your wound?" Sinipat nito ng tingin ng kanyang kamay, lumukod ang mukha nito. "I'm really sorry. I wasn't able to tend on you. May nasikaso kasi ako importanteng bagay ngayong umaga." Kaya si Gareth, bumaling to ng tingin sa anak. "Ang inutusan ko, how's the check-up?" Sinubukan niyang ngumiti pero hindi yun umabot sa kanyang mata. Napansin agad yun ni Claudine. "Is there something wrong?" Nag-aalala nitong tanong. "Hindi maayos. What did you do this time?" Pagalit na tanong ni Claudine kay Gareth. Hindi na siya pinatapos. Madilim pa rin ang anyo ni Gareth at hindi ito sumagot kaya hinawakan niyang kamay ni Claudine. Ayaw niya magalit pa ito. "Ayos lang po ang check-up." Agaw niya sa atensyon nito. "Pero pumunta po kami dito para sana kausapin kayo tungkol sa isang importanteng bagay." Saad niya. Sumeryosong mukha ni Claudine. Tumitig to sa kanya at pagkaranay huminga ng malalim. "What is it, Alexandra?" Medyo may pag-aalala nitong tanong, nilingon niya si Gareth. Seryoso pa rin ang mukha nito. She asked him to accompany her pero ngayong nasa harap na nila si Claudine, mukhang mas magiging komportable siyang kausapin ng sarili niyang ang ginang. "Will you please excuse us for a while?" Kumunot ang noon ni Gareth. Pero tumango din ito at naglakad paalis. Nang maiwan sila ni Claudine sa sala ay giniya niya ito paupo. "Why am I feeling nervous all of a sudden?" Ani Claudine. Siguro napansin na seryosong pinag-uusapan nila, masuyo siyang ngumiti sa babae. Hindi niya alam kung paano sisimula ng sasabihin. Iniwasan niyang gumawa ng script para sa pagkausap niya sa babae. She wants it all natural and true. Yung galing sa kanyang puso lahat ng kanyang sasabihin at hindi lang dahil idinikta ng kanyang utak. "Tita Claudine," she addressed her. Ngayon ay nahiya na siyang tawagin tong mommy. Mabilis na kumunot ang noon ni Claudine nang marinig yon. "I want to say my apologies first. Gusto ko pong humingi ng pasensya sa paglilihim namin ni Gareth tungkol sa pagpapakasal namin. Pagpapatuloy niya. Biglaan din po kasi yon at may dahilan po kami. We weren't able to invite you to our wedding." Mababa ang boses na saad niya. "Hindi ko nga po naipakilala ang sarili ko sa inyo ng maayos. Kung hindi po dahil sa aksidenteng yon. Hindi pa po tayo magkakakilala." Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Claudine. Naalala rin ang pangyayaring yon. "Why are you saying this, Alexandra?" Malungkot siyang ngumiti. "Claudine deserves all her apologies. I didn't blame you for anything. Kahit yung sikretong kasal ninyo ni Gareth. I'm actually so happy that he got married already." Hinawakan nitong isa niyang kamay. "And I'm so happy he got married into you. I was just busy for the past few years. Marami rin kami negosyo sa ibang bansa, tinulungan kong daddy ni Gareth sa pamamahala. Kaya ang nangyaring insidente, it's also a blessing in disguise. I got to know you better. You're a kind and selfless person, Alexandra." Madamdamin nitong sabi. Selfless? Gusto niyang matawa sa bagay na yon. She's more like selfish. Hindi niya mapapasok sa ganitong komplikadong sitwasyon kung hindi sana siya naging makasarili. She wanted to feel loved by Gareth. Kaya kahit hindi niya pinag-iisipang mabuti, ay pumayag siya kaagad nang alukin siya nitong magpakasal. Pinangunahan siya ng kanyang damdamin. Hindi na niya naisip ang kabayaran ng kanyang pagiging makasarili. "I'm more at ease now, knowing you've been kind to Papa. Alam mo ba, hinaplos nitong kanyang buhok, halos kagaya ng isang tunay na ina. Kinikwento ka sa akin ni Papa. Gustong gusto ka niya." Ngumiti na matamis si Claudine. Samantalang parang bumaon sa lupa ang kanyang puso. Napakabuting tao rin ni Senyor Melandro sa kanya. Apo na siya kung ituring nito. At ngayon, bibiguin niya pang matanda. Nangilid ang kanyang luha. Lalo pat buntis siya, mas lalo siyang naging emosyonal. "He's so fond of you. Kaya ngayon na nandito ako, I want to thank you. You took care of my family very well. Si Gareth at si Papa, you took care of them while I was abroad. That is why I want to spend more time with you, Iha. I want to make good memories with you. Pambawi sa ilang taon kong wala sa tabi ninyo ni Gareth." Umiling siya, mabilis niyang inayos ang sarili.
Hindi pwedeng umiyak siya sa harap nito at mas lalong hindi pwedeng madala siya ng malamyos at mabubuti nitong salita. She has to do this, no matter what. I'm sorry, tita, but I think it's time for you to know the truth. Sumeryosong mukha nito. We really have to file a divorce. Para siyang natutunaw sa tingin ni Claudine. Nakaka-intimidate ito kapag seryoso ang mukha. Natahimik saglit ang ginang. Pagkaraan ay humawak to sa puso. Naalala niyang mahinang puso nito. Tita, she tried to reach Claudine. Pumikit to ng ilang saglit at namumulang matang napatingin sa kanya. Where is Gareth? Napag-usapan niyo na ba ito ng maayos? Lumapit ang mayordoma nang makitang itsura ni Claudine. May dala itong tubig. She helped Claudine to drink. Nahahapo ito. Ngayon ay may konting pagsisisi sa kanyang puso. Bakit nakalimutan niyang mahinang puso nito? Tita, I'm sorry. She guiltily said. Umiling ito pagkatapos uminom ng tubig. Wala kang kasalanan, Alexandra. Saad nito. I'm sure Gareth has something to do with this. Ano bang nangyayari sa kanya? Pinapabayaan ka ba niya, Alexandra? Oh, napasinghap ito. Walang hiya ang batang yon. Nakikipagkita pa rin ba siya sa babaeng napahawak na naman to sa dibdib? Mukhang may nararamdamang sakit sa dibdib. Claudine, ang mayordoma. Alam mo naman na bawal sa'yo ang matinding emosyon. Hinawakan niyang kamay ni Claudine. Pilit tong pinapakalma. Tita, maayos naman pong pagtrato sa akin ni Gareth. Bawi niya. Ngunit hindi niya mapabulaanan ang sinabi nitong pakikipagkita ng lalaki kay Natalie. It's a mutual decision, tita. Dagdag niya sa mababang boses. Totoong maayos ang pakikitungo sa kanya ni Gareth noong mga nagdaang taon. Ngayon lamang naging komplikado ang kanilang pagsasama. Sa bagay noon, wala siyang mapagkumparahan sa pagtrato sa kanya ni Gareth. Malamig man ito kung makitungo, maayos pa rin ito sa kanya. At least, he's affectionate sometimes. At least, when they're in bed, she feels like they're making love. Hindi simpleng pagkatalik lang. Nararamdaman niya ang pag-iingat sa bawat itong haplos at halik. Pero ngayon nandito si Natalie, hindi niya mapigilang hindi ikumpara ang pagtrato sa kanya ni Gareth at sa pagtrato nito kay Natalie. Obviously, he prioritized her. Naramdaman niyang pagmamahal at pag-aalala nito. She bit her lower lip. Tita, alam ko pong importante para sa inyong dalisay at maayos na pagsasama. Marriage is sacred for you and also for Senyor Melandro. I'm sorry to disappoint you but Gareth and I are no longer doing well in this marriage. Maraha niyang saad, hawak pa rin ni Claudine ang kanyang dibdib habang nakatingin sa maamong mukha ni Alexandra. She was so happy to have her as her daughter-in-law. Maganda, mabait at magaling makisama si Alexandra. Mabuti ang puso nito. She doesn't feel disappointed. Nasasaktan lamang siya dahil wala pang history ang kanilang pamilya sa diborsyo. Masyadong sagradong pagpapakasal para sa kanila. Hinawakan ni Alexandra ang kanyang kamay. Uminit ang kanyang puso. Alexandra's the daughter she almost had. Ngayon na sinasabi nitong planong makikipaghiwalay kay Gareth ay mas lalo siyang nasasaktan. She badly wanted to have a beautiful daughter. Kung hindi lang mahinang kanyang katawan ay gusto niyang bigyan ng kapatid si Gareth. Gusto niyang magkaroon ng anak na babae. That's her heart's desire. Akala niya ay may isa sa katuparan na yon sa katauhan ni Alexandra. Ngunit hindi niya kayang magtanim ng galit para sa babaeng ito. She's pure and selfless. Kung nahihirapan na itong pakisamahan si Gareth, wala na rin siyang magagawa. Kung gugustuhin niya, marami siyang dahilan para hindi pumayag sa paghihiwalay ng dalawa. Marami siyang paraan para mapanatili ang pagsasama ni Alexandra at Gareth. She could be selfish and pursue this couple's marriage. Ngunit masyadong mabait si Alexandra. Naging mabuti itong tao. Kung hindi na nito kaya magtiis ay siguradong malalim ang dahilan nito. I'm not disappointed with you, Alexandra. Buong puso niyang saad. I'm more likely feeling sorry for you. You have been wrong. And in behalf of my son, I'm asking for an apology. Malungkot niyang saad. Matagal siyang nawala sa tabi ni Gareth. Ngayon ay may konting pagsisisi sa kanyang puso. Akala niya na palaki niya ng maayos si Gareth, pero bakit hindi pa rin ito maisip ng maayos na kabaliwan lang? Kung pakakawala nito si Alexandra. Tita, you don't have to apologize. Hindi naman po naging masama sa akin si Gareth. Yun nga lang, wala pong perpektong tao. Hindi perpektong aming pagsasama. Her heart softened. Look at this woman. Sa kabila ng mga ginawa ng kanyang anak ay mabubuting salita pa rin ang binibitawan nito. Wala siyang maisisi kay Alexandra. Masyado itong mabait.
Nakakapanghinayang ang babae. Nangilid ang kanyang luha. I cannot force you to stay in a marriage that is working for you. Malungkot niyang saad. It's okay with me. Hinaplos niyang buhok ni Alexandra. Do whatever that makes you happy. Ngumiti si Alexandra at inalis ang suot nitong jade bracelet. Napaawang ang kanyang labi nang ibalik ng babaeng ibinigay niyang bracelet. Mas lalong nangilid ang luha ni Alexandra nang ibigay niya kay Claudine ang bracelet. Tita, I'm sorry. I can't be your daughter-in-law. I can't keep this anymore. Mabilis na umiling si Claudine, kinuha nitong bracelet at binalik sa kanyang pulsuhan. Inayos ng babaeng bracelet at malungkot na ngumiti. I gave you this jade bracelet not because you are my daughter-in-law. Even if you are not no longer my daughter-in-law, I will still love you as my daughter. Malungkot na sinalubong nito ang kanyang mata. Do you plan to stop associating with us in the future? Lalayuan mo rin ba kami ni Papa kapag maghiwalay na kay ni Gareth? Napatulala si Alexandra. Hindi niya alam na may ikakadurog pa pala ang kanyang puso. She couldn't say a word. Humilig siya para yakapin ang babae. They feel good to her. Nang yakapin siya pabalik ni Claudine, ay hindi na niya napigilan ang mga luha. It'll be over for her secret love that span almost 10 years. Magiging malaya na rin ang kanyang puso ngunit mananatili itong nakagapos sa panghihinayang. Claudine's been kind to her. Hindi niya ito makakalimutan. Pero hindi siya pwedeng manatili sa buhay nito at ganun din kay Senyor Melandro. Pagkatapos ng lahat, alam niyang kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang umalis. Thank you for everything, tita, bulong niya. Kahit saglit lang, inaramdaman niyang minahal siya kagaya ng pagmamahal ng isang ina. Hinagod nito ang kanyang likod. Ano ka ba, Alexandra? Tandaan mo, kahit na pumayag ako sa divorce ninyo ni Gareth, hindi mo maiwawala sa akin ang pag-alala at ang pagmamahal sa'yo. You're like a daughter to me. Even after the divorce, I promise I'd still treat you like a daughter. Divorce? Napalayo siya kay Claudine na marinig ang malalim na boses na yon. Napabaling siyang malapit sa hagdan at nakita si Senyor Melandro. Lukot ng mukha nito at mukhang narinig ang huling sinabi ni Claudine. Who's getting a divorce? Dumagungdong ang boses nito. Binalot ng matinding kabang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na nandito ang matanda. Tumayo si Claudine, medyo nagpapanik. Pa! Lumapit to sa matanda. Bakit hindi mo ko sagutin? Who's getting a divorce? Is it Alexandra? Galit nitong tanong. Hindi nakasagot si Claudine. Answer me, Claudine. Are you all trying to hide this from me? Are you trying to make a fool of me?